dito. At isa dito ang mga Espanyol na namalagi dito ng 333 taon. Sa mga taong ito, tayo ay inabuso nila at pinilit na magtrabaho na walang bayad at magbayad ng buwis. Ano ang progreso? Sa tingin nyo, may progreso na ba tayo noon? Paano naman ngayon? Malaki ba ang kaibahan nito? Yan ang aalamin natin. Unang-una, ang progreso ay ang pag-unlad ng isang bagay, tao o lugar. Ipinapakita dito ang pagbabago. Isang magandang halimbawa ay ang pagsapit na ika-19 na siglo. Maraming pagbabagong pangkabuhayan ang naganap. Isa na dito ang pagbubukas ng Pilipinas sa pandaigdigang kalakalan. Mayroong pagbabagong pangkabuhayan, pangtransportasyon at komunikasyon, at panghuli ang pagbabagong panlipunan. Mayroong progreso ayon sa tatlong tao, si Sinibaldo Dimas, Gregorio Santiangco, at si Juan Luna. Si Sinibaldo Dimas ay isang Kastilang administrador sa Pilipinas. Kanyang isinulat ang Informe sobre el Estado de Islas Filipinas in 1842. Hangad niyang manatili ang Pilipinas bilang kolonya. Ayon kay Dimas, mapapanatili ang pagiging kolonya ng Pilipinas kung isinasaisip ang tatlong prinsipyo. Una, nararapat na paliitin ang populasyon ng mga Espanyol-Pilipino sa pinakamababang maaari. Pangalawa, ang mga taong may kulay ay dapat voluntaryong magpakita ng paggalang at sumunod sa mga puti. Pangatlo, ang pangkalahatang pamamahala ay nangangailangan ng kompletong reforma. Si Gregorio Santiangco ay isang ilustrado na nakasapi ng kilusang propaganda at siya ay nag-aral sa Madrid, Spain. Ayon kay Santiangco, magiging progresibo ang Pilipinas kung ang suliraning ekonomiko ay dulot hindi nakakapusan ng magtatrabaho sa bukirin, kundi ang kawalan ng pumukaw sa kanyang mga magsasaka. Magiging progresibo din ang bansa kung nakatuon ang progreso sa agrikultura at infrastruktura. Si Juan Luna ay isang Pilipinong pintor at propagandista. Kanyang ipininta ang Espanya y Filipinas at ang Spolarium. Ipinapakita sa Espanya y Filipinas na ang inang Espanya ay gumagabay sa Pilipinas sa isang hagdanan. Iminumungkahi nito ang posibilidad na progreso ng Pilipinas sa tulong ng Espanya. Malaki ang papel ng historical na konteksto at personal na background ng may akda sa pagbuo ng kanyang pananaw. Dahil dito, iba-iba ang pananaw sa progreso. Malaki ang kaibahan ng progreso noon at ngayon dahil mas maraming bansa na ang maaaring mamumuhunan dito na magbibigay ng dagdag kita. Isa rin sa dahilan ay ang pagkakaroon ng mga makabagong teknolohiya na nakakapagpadali sa mga trabaho at may mataas na kalidad. Karaniwan na din sa mga Pilipino ay nakapag-aaral na, kaya nabibigyan sila ng kakayanan ang kanilang mga sarili na makatulong sa pag-unlad ng bansa sa pagkakaroon ng trabaho na maayos. Ang progreso ay may 6 na aspeto: sa sarili, pamilya, pamayanan, probinsya, bansang Pilipinas at sa daigdig.